Naaksidente ang asawa ko, si Sofia, sa sasakyan papunta sa courthouse para magsampa ng diborsyo. Simula noon, ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa tabi ko. Bagamat nagkukunwari akong hindi ko siya nakikita. Sabi ng doktor, baka hindi na siya magising. Nang marinig ito ng lalaking pinakamamahal niya, yung senior niya, si Ethan, agad siyang dumistansya kay Sofia at mabilis na nag-anunsyo ng relasyon sa iba. Pero kung sakaling magising si Sofia, magpapanggap si Ethan na puno ng pagmamahal. Sofia, sa wakas gising ka na. Ilang taon kitang hinintay. Habang tinitingnan si Sofia na walang malay sa ICU, isang pakiramdam ng schadenfreude, halo ng lungkot at saya sa kanyang kasawian, ang bumukal sa akin. Tingnan mo, naisip ko, ito ang ganti sa pagtataksil sa tunay na pag-ibig. Sabi ng doktor, malubha ang pinsala sa utak niya. Wala pang 5% ang tsansang magising. Nang marinig ito ni Ethan, dinalaw niya si Sofia sa ospital. Tiningnan ng may pandidiri, at hindi na bumalik pa. Pero marahil nakalimutan niyang dahil sa kanya kaya naaksidente si Sofia. 6 na buwan lang ang nakalipas. Isang araw bago balak ni Sofia na diborsyuhin ako, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ethan. Sabi nito, lasing siya sa isang gathering at hindi makauwi. Nagmaneho si Sofia ng mabilis para sunduin siya, na nauwi sa sunod-sunod na banggaan. Nang matanggap ko ang tawag at magmadali sa ospital, hinarap ko ang mananipis na critical condition notice. Walang sino man ang makakaintindi sa nararamdaman ko noon. Sa isang banda, madilim kong inaasam na mamatay na lang siya para matapos na. Sa kabilang banda, malisyoso kong naisip na masyadong magaan para sa kanya ang mamatay ng ganoon. Hindi ko alam kung anong resulta ang gusto ko. Umaasa lang ako na mararanasan niya ang lahat ng pagdurusa na tiniis ko, doon lang magiging patas. Pero ngayon, nakahiga siya sa ospital, isang vegetable. At ang lalaking pinakamamahal niya, si Ethan, ay ayaw na sa kanya. Minsan kong pinayuhan si Ethan na ang pakikipag-usap sa taong nasa vegetative state ay maaaring makadagdag sa tsansang magising. Ngumiti lang siya, hindi sumagot. Anong kinalaman niyan sa akin? Bakit ko sasayangin ang kabataan ko sa isang taong nasa vegetative state na walang kinalaman sa akin? Ang sagot niya ay tila napaka-ironic para sa akin. Nang pinilit niya si Sofia na iwanan ako, na nilalagnat ng 40 degrees, para dumalo sa birthday party niya. Hindi niya sinabing, walang kinalaman sa akin. Nang gusto niyang hilingin ni Sofia ang diborsyo sa akin para makasama siya. Hindi niya sinabing, walang kinalaman sa akin. Pero nang si Sofia, dahil sa kanya, ay naaksidente, naging vegetable, at nangailangan ng kanyang kalinga at pag-aalaga, sinabi niyang, walang kinalaman sa akin. Wala na akong sinabi pa. Tahimik na pinanood ang kanyang papalayong anyo. Nagmamadaling umalis na parang may iniiwasang kamalasan. Tama nga naman. Sino ba ang gustong maghintay sa isang vegetable na baka hindi na magising? Bahagya kong iginalaw ang ulo ko. Ang tingin ko'y di sinasadyang napadpad sa gilid, kung saan naroon ang kanyang kaluluwa, na matagal nang sumusunod sa akin. Siguradong sobrang sakit ang nararamdaman niya ngayon. Hindi alam ni Sofia na nakikita ko siya. Ikalawang linggo iyon pagkatapos ng aksidente. Aksidente akong nakatulog sa aking study at nagising sa ihip ng hangin mula sa bintana. Sa malabo kong paningin, nakita ko si Sofia na nakasandal sa bookshelf. May malungkot na ekspresyon sa mukha. Dahan-daang humahampas sa kanya ang puting kurtina. Agad na nawala ang antok ko, nakalimutan ko pang ang mag-react. Nanatiling nakasubsob sa mesa, bahagyang dilat ang mga mata. Maya-maya, tumawag ako sa ospital at sinabihang stable si MS, Sofia ngayon, hindi lumala ang kondisyon niya. Pero wala pang senyales na madyay gising siya. Matapos mahina kong ibaba ang telepono, kumurap ako at napagtantong bahagyang transparent ang buong katawan niya. Kaya, tumayo ako, naglakad sa malambot na carpet, at dahan-daang lumapit sa kanya. Nagkukunwaring walang nakikita. Inabot ko ang kamay ko sa katawan niya para kunin ang isang libro mula sa ikatlong estante. Noon ko lang napagtanto na humiwalay na ang kaluluwa ni Sofia sa kanyang katawan at nakakulong sa tabi ko. Hindi lang iyon, naririnig ko rin ang boses niya. Dahil nang hawakan ko ang divorce agreement na inihanda ng abogado niya. Narinig ko siyang tumawa ng mahina. Liam, siguro tuwang-tuwa ka na ngayon. Ano, hindi na kita madidiborsyo ngayon. Tulad ng gusto mo.
Palagi niyang iniisip na ako ang kumakapit. Ayaw bumitaw. Pero ang totoo, handa na talaga akong sakuan siya. Masyado na niya akong pinahirapan, ngayon naman. Ako naman ang magpaparamdam sa kanya ng sakit ng pagtataksil. Kaya hinayaan kong personal niyang marinig si Ethan na walang awang pinuputol ang ugnayan nila. Isang yabag ng nurse ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Tahimik akong pumasok sa ICU at lumapit sa kanyang kama. Kailangan kong aminin, kahit nakapasyenteng gown, napakaganda pa rin ni Sofia. Pero minahal ko si Sofia at nakasama siya hindi dahil sa mukha niya. Tutal, kung mas maganda ang isang bagay, mas mapanganib ito. Kaya, noong una kaming magkita sa iisang kasal, bilang best man at bridesmaid, inilista ko na siya bilang mapanganib na bagay. Bukod sa magalang na pag-abot sa kanya ng tisyo nang matapunan siya ng tubig. Wala akong gaanong naging ugnayan sa kanya. Pero hindi mapipigilan ang tadhana. Hindi nagtagal. Nagkita kami sa pangalawang pagkakataon. Nagjo-jogging ako sa parke isang gabi at nagkataong nailigtas ko ang isang matandang babae na hinimitay. Sino ba namang mag-aakala na lola pala siya ni Sofia? Mula nang imbitahan ako ni Sofia na maghapunan para magpasalamat, mas naging madalas ang pagkikita namin. Habang dumarami ang mga pagkakataon, nagsimula akong makaramdam na may mali at sinadya kong iwasan siya. Pero si Sofia, hindi lang binaliwala ang pagdistansya ko. Mas lalo pa siyang lumapit. Hanggang sa hindi na ako makaurong. Walang magawa. Tinanong ko siya kung ano ang gusto niya. Doon lang siyang umiti. Kumikinang ang mga mata habang nakatingin sa akin. Liam, nililigawan kita. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi ko alam kung bakit ako nagustuhan ni Sofia. Pero mula noon, hindi na niya ako sinubukan ng palihim kundi direkta nang naglunsad ng matinding opens iba. Nilabanan ko ang kanyang mga paglapit. Pero para sa isang tulad ko na hindi pa kailanman umibig, halos imposible na hindi matinag kay Sofia noon. Isang bagay na lang ang oras bago ako sumuko. Ang pagkakataon para pumayag akong makasama siya ay noong araw ng mga puso. Uminom ako ng maraming alak sa hapunan para isara ang isang deal. Nang paalis na ako, aksidente kong nasaksihan ang tatay ko na may kadate na batang kabit. Pagkatapos ng isang matinding pag-aaway, biglang tumayo si Sofia sa harap ko. Ngumisi, at sinabing, "Bon appetit, mga nakakadiring tao." Tapos hinawakan niya ang kamay ko at inilabas ako sa restaurant. Sa kumikislap na mga ilaw ng gabi, maingat na pinunasan ni Sofia ng tisyo ang tubig sa mukha ko. Nang hindi binabanggit ang hindi magandang insidente. Tapos sinabi niya na iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may tumayo para sa akin sa ganoong maprotektang paraan. Naglalakad ang mga magkasintahan sa kalye. Malumanay ang boses ni Sofia, na parang nagtatanong kung gusto kong makipaghapunan. Liam, gusto mong mag-Valentine's nang magkasama? Tumingin ako sa kanyang tapat na mga mata. Ngumiti, at tumango. Siya, seryoso sandali, biglang tumawa. Kumuha ng tsokolate sa kanyang bulsa. Binalatan ito, at inilagay sa bibig ko. Noong panahong iyon, napakatanga at napaka-inosente ko. Iniisip na ito na ang magpakailanman. Hindi ko nalaman na ang magpakailanman ay tatagal lang hanggang sa bumalik si Ethan sa bansa. Pagkatapos lumitaw ni Ethan, lahat ng pangako at sumpaan ay naging katatawanan. Tulad ng bawat ibang malungkot na kwento. Siya ang unang pag-ibig na pinangarap ni Sofia ngunit hindi nakamit. Pagkatapos niyang piliing makasama ang ibang babae at pumunta sa ibang bansa. Palaging naaalala siya ni Sofia. At ako, isa lang akong piyesa sa landas ng kanyang buhay. Si Sofia ay may iisang kamag-anak. Ang kanyang lola. Ang lola niya ay unang hinimatay dahil sa kanser sa tiyan. Ang tanging bagay na inaalala niya sa buhay ay si Sofia. Kaya umaasa siyang makita itong ikasal. Ako lang ang instrumentong pinili ni Sofia para mapanatag ang kanyang lola. Pero talagang gusto ako ng lola ni Sofia at napakabait niya sa akin. Ang pagmamahal na natanggap ko mula kay Sofia ay isang ilusyon. Ngunit ang pagmamahal na natanggap ko mula sa kanyang lola ay totoo. Gumawa siya ng Asmendas cakes na paborito ko. Kinampihan niya ako kapag nag-aaway kami ni Sofia. Kahit bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin, sa pagpapakasal sa babaeng ito, ikaw ang dehado, Liam. Kapag maayos lang kayong dalawa, saka lang ako mapapanatag. Noong panahong iyon, si Sofia, na may namumulang mga mata, ay mahigpit na hinawakan ng kamay ko at nangakong tiyak na gagawin niya.
Natuklasan kong may mali dahil sa isang napakaliit na insidente. Isang gabi, habang sabay kaming naghahapunan, sinabi ko sa kanya na pagkatapos ng isang di inaasahang pag-ulan sa araw na iyon, isang double rainbow ang lumitaw sa langit. Lahat sa social media ay nagpo-post ng mga larawang kuha nila. Lumitaw ang double rainbow. Sabi ko, tinatanong kung nakita niya. Hindi siya sumagot. Pagkalipas ng ilang segundo, napansin niyang huminto ako sa pagkain at tahimik na nakatingin sa kanya. Doon lang siya dahan-daang ngumiti at nagtanong, Liam, ano ang sinabi mo? Noong high school, kapag may multiple choice question akong hindi alam, umaasa ako sa kutob para mahulaan ang tamang sagot. Hindi ko inaasahan na ang kakayahang ito na dati kong ipinagmamalaki ay magagamit ko isang araw kay Sofia. Halos hindi ko mapigilan. Nahulaan ko na sa ilang segundong iyon na nawala sa sarili si Sofia. May iniisip siyang lalaki. At tama ang hula ko, si Ethan iyon. Senior siya. 3 taon ang tanda kay Sofia. Noon, hindi pa kasing gulang at kasing ganda ni Sofia ngayon. Isa lang siyang bata at walang karanasan na babae. Hindi siya nanalo laban sa isang babaeng parehong maganda at mayaman, na umiibig din kay Ethan. Kaya, hindi nakakagulat na natalo siya. Pero marahil hindi niya naisip na isang araw ay maghihiwalay si Ethan at babalik sa bansa. At sa panahong ito, ganap na siyang nagbago. Tila ba perpekto ang lahat. Ang dating paghihiwalay ay para lang magkita sila muli sa pinakamagandang panahon. Hindi ko alam kung gaano kamahal ni Sofia si Ethan para paulit-ulit siyang matagumpay na maaga mula sa tabi ko. Ganap na binabalewala ang katotohanang asawa na siya ng iba. Isang malumanay na, gusto kong makasama si Sofia, mula sa kanya ay sapat na para sirain ang aming kasal. Mula sa paunang hinala hanggang sa kalaunang pagtatanong. Pagkatapos ay sa pagmamakaawa, at sa wakas ay sa galit. Itinulak ako ni Sofia ng may pandidiri. Liam, napaka nakakadiri mo ngayon. Noong gabing iyon, tumayo ako sa balkonahe buong gabi. Binabasa ng luha ang sigarilyo pagkatapos ng sigarilyo. At sa wakas ay naunawaan ko ang isang bagay, tama si Sofia. Nakakadiri rin ako sa sarili ko. Kaya, sumuko na ako. Nang muling banggitin ni Sofia ang diborsyo. Tinanong ko, sa 3 taon nating magkasama, mayroon bang sandali na naging tapat ka talaga? Walang pasensya niyang iniwasan ang tingin ko. Malamig na sinabing, wala. Yumuko ako. Tahimik ng ilang segundo. Pagkatapos ay mahinahong pumayag sa diborsyo. Tila medyo nagulat siya. Maingat na tumingin sa akin. Anong pakana na naman ito? Tama, noong mga nakaraang beses, palagi akong gumagamit ng mga dahilan tulad ng biglaang pagkakasakit o nasiraan ng sasakyan sa daan para paulit-ulit na ipagpaliban. Ang isang beses na talagang gusto ko siyang diborsyuhin. Naaksidente siya dahil kay Ethan. Pero ngayon, hindi lang siya tuluyang iniwan ni Ethan kundi nakipagbalikan pa ito sa dati niyang kasintahan. Sabi-sabi, ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Ethan at bumalik sa bansa ay dahil ang maganda at mayaman niyang kasintahan ay may malabong relasyon sa una nitong pag-ibig. Maraming beses silang nag-away dahil dito at kalaunan ay naghiwalay. Pero tulad ng kasabihan, kung ano ang hindi mo makukuha, palagi mong hinahanap-hanap, at kung ano ang nawala sa iyo, pinagsisisihan mo at gusto mong bawiin. Kaya, nang bumalik si Ethan at nakipag-ugnayan kay Sofia, bumalik din ang maganda at mayaman niyang dating kasintahan para hanapin siya. Mahirap sabihin kung si Ethan, habang kasama si Sofia, ay sinusubukan lang bang sadyang galitin ang maganda niyang ex, tutal. Naging karibal din niya noon si Sofia. At eksakto sa panahong gusto ni Sofia na diborsyuhin ako para kay Ethan. Iyon din ang panahong nagsisisi ang magandang dating kasintahan at desperadong sinusubukang bawiin siya. Marami siyang ginawang romantiko at sukdulang bagay. Gumamit ng mga drone para bumuo ng salitang, sorry, gamit ang mga bulaklak. Tahimik na pinanood ni Ethan ang mga kilos na ito ngunit patuloy na nakipag-ugnayan kay Sofia. Tapos, hindi nagtagal pagkatapos ng aksidente at pagkakakoma ni Sofia. Muling gumamit ang magandang babae ng isang higanteng LED screen para humingi ng tawad at magtapat ng pag-ibig. Doon lang siya pumayag na makipagbalikan. Walang nakakaalam kung ano ang papel ni Sofia sa pagitan nila. Ngunit talagang dinalaw ng magandang babae si Sofia sa ospital minsan. Tiningnan niya ang walang kilos na si Sofia nang may ekspresyon ng ginhawa. Bagamat maaaring mali na isipin ito,
Lubos akong nagpapasalamat sa aksidenteng ito sa sasakyan. Sofia, nanalo ako sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, si Sofia, ang kanyang kaluluwa, ay nakatayo sa likuran niya. Nakatitig sa kanya ng may malungkot na mukha, ngunit walang magawa dahil sa kanyang anyong espiritu. Mula sa pagkarinig kay Ethan na nagdedeklarang pinuputol na niya ang ugnayan hanggang sa masaksihan siyang nakipagbalikan sa dati niyang kasintahan. Si Sofia ay dumaan mula sa hindi paniniwala hanggang sa hindi mapigil ang galit. At sa wakas, sa walang magawang pagtanggap sa lahat ng ito, kalmado kong pinanood ang bawat bahagi ng kanyang pagdurusa. Pinapanood siyang magsimulang tahimik na sumunod sa akin. Nakaramdam ako ng malaking kasiyahan. Gusto niyang putulin ang ugnayan sa akin. Ayaw na akong makita muli. Ngunit nauwi sa pagiging pilit na nasa tabi ko araw-araw. Parang paghinga. Ngayon, kailangan din niyang sumunod sa akin sa trabaho. Sa mga pagtitipon kasama ang mga kaibigan. Sa pamamasyal sa lungsod. Kahit na nagpaplano ako ng mahabang biyahe. Nagsimula kong marinig ang kanyang puno ng hinanakit at hindi nasisiyahang boses. Nakakoma ako. At nasa mood ka pang magbiyahe. Liam, masyado na ba akong matagal na nakahiga kaya nakalimutan mo ng kasal ka na? Lumayo ka sa babaeng iyan. Ang babaeng tinutukoy niya ay isang intern na pinangangasiwaan ko, na nagngangalang Olivia, sa lahat ng intern na naging mentor ko. Siya lang ang hindi formal na tumatawag sa aking Director Liam. At siya rin ang pinakamagaling sa kanila. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung paano nila ako tawagin. Pero hindi ganoon ang tingin ni Sofia. Sa tuwing lilito si Olivia sa tabi ko, ipinapakita niya ang isang panig niya na hindi ko pa nakikita. Liam, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang marumi niyang intensyon? Tumingin ako kay Olivia, na tahimik na nagtatrabaho sa isang tabi. Hindi maintindihan kung bakit galit na galit si Sofia. Siyempre, hindi na ako isang walang karanasan na binata, natural. Nakikita ko kung ano ang iniisip ni Olivia. Gusto niya ako. Ang hitsura ni Olivia ay ang masigla at kaibig-ibig na tipo na gustong-gusto ng mga kabataang lalaki ngayon. Sa personalidad, alam niya kung kailan maging malambing at kung kailan maging mas kalmado kaysa kaninuman. Simula nang makilala ko siya, halos hindi ko pa siya nakitang nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Kahit na aksidenteng nabura ng isang kasamahan ang isang plano na pinaghirapan niya. Kalmado pa rin niyang tinapos ang kanyang almusal at pagkatapos ay mahinahong pinili ang pinakamabilis na paraan para maibalik ito. Pagkatapos malutas ang issue, sinabi pa niya sa nag-aalala at humihingi ng tawad na kasamahan. Okay lang, mag-ingat ka na lang sa susunod. Minsan ko lang nakita ang isang takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Iyon ay noong sabay kaming pumunta para pag-usapan ang isang collaborative project. Pagkatapos nito, kinuha niya ang sasakyan. Habang ako, na sumasakit ang ulo pagkatapos uminom, ay nagpahinga sandali sa silid bago siya hanapin. Dahil dito, sa kalagitnaan, nakasalubong ko ang isang lasing. Sa sandaling galit na galit siyang sinubukang hampasin ako ng bote. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Pinigilan siya, nahulog at nabasag ang bote. Nang mahanap ako ni Olivia, humihingal siya at humihingi ng tawad. Pasensya na, huli na ako. Ngumiti ako sa kanya. Hindi naman huli, sakto lang. Kalaunan, habang ginagamot niya ang sugat ko at inihahatid ako pauwi, tumingin ako sa bintana at sinabi sa malumanay na boses, Olivia, kasal na ako. Hindi siya mukhang nagulat, nakatingin pa rin sa unahan. At casual na sumagot, alam ko, pero narinig ko na magdidiborsyo ka na. Ito lang ang aming pag-uusap tungkol sa mga pribadong bagay simula nang magkakilala kami. Lahat ay totoo. At walang anumang hindi nararapat na kilos. Kaya, ang galit ni Sofia ay nakakalito sa akin. Malinaw na wala akong ginawa. At malinaw na hindi niya ako mahal. Kaya bakit magagalit? Pero hindi iyon mahalaga. Patuloy kong pinanatili ang isang normal na working relationship kay Olivia hanggang isang araw nang pumunta kami para inspeksyonin ang site layout para sa isang event. Biglang gumuho ang scaffolding. Mabilis na kumilos si Olivia. Itinulak ako palayo sa panganib at siya ang sumalaw sa impact. Sinundan ko ang ambulansya papunta sa ospital. Isang naghihintay sa resulta ng kanyang mga pagsusuri. Nang sabihin ng doktor na ayos lang siya. Kailangan lang magpahinga sa bahay. Nakatanggap ako ng tawag mula sa attending physician ni Sofia. Noon ko lang biglang napagtanto na nang mahulog kami ni Olivia. Si Sofia,
na laging sumusunod sa akin at nagpapanik na tumawag ng Liam, ay nawala. Kasabay nito, narinig ko ang boses ng doktor sa telepono. Sinasabing maaaring may senyales na madyay gising na si Sofia. Hawak ko ang disconnected na telepono. Tumayo sandali, pagkatapos ay pumunta sa intensive care unit. Nakatayo sa harap ni Sofia, na natutulog pa rin ng nakapikit. Ngumisi ako, wala pang 3% ang tsansa. At madyay gising pa rin siya. Hindi ko alam kung madyay gising si Sofia. Pero kalahating buwan pagkatapos kong umalis sa ospital noong araw na iyon. Nakarinig ako ng isa pang balita. Muling nakipaghiwalay si Ethan sa kanyang maganda at mayaman na kasintahan. Hindi nagtagal pagkatapos makipagbalikan sa kanya. Nagkaroon ito ng malabong relasyon sa isang hindi kilalang internet heartthrob. Wala na ang dating suave na kilos ni Ethan kapag nakikipaghiwalay, sa halip. Sa isang malaking shopping mall, ganap na binabalewala ang kanyang imahe. Parehong nagmumura ng matindi at mapagkumbabang nagmamakaawa. Pinanood ko ang eksena mula sa malayo at nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam. Dahil ganoon ako noon, na kumapit kay Sofia na parang isang baliw na hindi normal ang pag-iisip. Ayaw bumitaw. Ang pinakamalalim na impresyon ay noong kaarawan ko ng aksidente kong nakita si Sofia. Na nagsabing nasa business trip siya. Masayang nakikipag-usap kay Ethan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay parang binuhusan ng isang timbang yelo ang buong katawan ko. Mula ulo hanggang paa, ngunit ang puso ko naman ay parang nasa apoy. Isang hindi maipaliwanag na sakit. Wala na akong pakialam. Sumugod ako at hinawi ang lahat ng nasa mesa nila. Agad na tumayo si Sofia. Galit na nagtatanong, Liam, baliw ka ba? Ngumisi si Ethan. Tiningnan si Sofia. Bakit ka nagpakasal sa ganitong klaseng lalaki? Ganap na gumuho ang katinoan ko. Itinaas ko ang kamao ko at sinuntok siya. O ano, magpakasal sa isang mang-aagaw ng asawa tulad mo. Pagkatapos, hindi nagatubiling itinaas ni Sofia ang kamay niya at sinampal ako. Agad na kumalat ang lasa ng dugo sa bibig ko. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, sinabi niya, Liam, magdiborsyo na tayo. Minsan ko nang minahal ng tunay at malalim si Sofia. Kaya, kahit sinasabi ng loika ko na bumitaw na. Sa emosyonal na paraan, ayaw ko, nag-aalangan ako, at lalo na, ayaw kong maging masaya sila. At ngayon, nararanasan din ni Ethan ang sakit na dati kong tiniis. Ang dati niyang pakikipaghiwalay ay malinis na paghihiwalay. Ngunit ngayon ay ibang-iba ang mga pinipili niya. Hindi ko maiwasang maghinala na dahil ang kanyang daan palabas. Ang kanyang safety net, ang instrumentong ginamit niya para galitin ang maganda at mayaman na babaeng iyon, si Sofia, ay walang malay na ngayon sa coma. Nagpatuloy ang palabas. Habang hinahalo ko ang kape ko at akmang titingin sa malayo, natano ko ang isang malabong anyo sa sulok ng karamihan. Kalmadong pinapanood si Ethan na nawawala sa sarili. Si Sofia iyon. Pagkatapos ng maraming araw, muling lumitaw ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatali sa tabi ko. Ngunit hindi rin siya makalapit sa akin. 3 metro, iyon ang pinakamalapit na kaya niyang lapitan. Inakala ko na pagkatapos niyang makalaya, hindi na siya susunod sa akin. Ngunit hindi inaasahan. Tuwing umaga pagkatapos noon, kapag papaalis ako para sa trabaho, makikita ko siyang tahimik na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng ginkgo malapit sa gate ng aming residential complex. Sa sandaling makita niya ako, kusa siyang lalapit sa akin. Ngunit bigla siyang hihilahin pabalik sa dati niyang pwesto na parang may malakas na puwersa. Sa bawat paglapit niya, hinihila siya pabalik. Hindi ko alam kung ang mga malungkot na kaluluwang tulad niya, na gumagala sa mundong ito, ay umaasang may makakita sa kanila. Ngunit isang hapon, paglabas ko sa panaderia, ngumiti ako sa direksyon niya. Pagkatapos ng kanyang paunang pagkagulat, tila medyo nabalisa siya. Gumagalaw ang kanyang mga labi, marahil ay binibigkas niya ang Liam. Pagkatapos, dala ang napakagandang nakabalot na cake. Naglakad ako pasulong. Pinapanood siyang napipilitang umatras ng paatras. Hanggang sa huminto ako kung saan siya nakatayo kanina. Nakita niyang dumaan si Olivia sa kanyang katawan at lumapit sa akin. Mula noong aksidenteng iyon, nagpapagaling sa bahay si Olivia. Sa panahong iyon, dinalaw ko siya minsan dala ang mga bulaklak at prutas. At sinagot ko rin lahat ng kanyang gastusin sa ospital at kumuha ng caregiver. Hindi siya tumanggi.
Tanging nang tanungin ko kung may kailangan pa siya. Tumingin siya sa mga mata ko at sinabing, kaarawan ko sa 1 buwan. Ngayon, gumaling na siya. At kaarawan niya. Dala ko ang cake para tuparin ang pangako kong ipagdiwang ang kaarawan niya kasama siya. Habang dala ko ang cake papunta sa parking lot, marahil nahulaan ni Sofia kung ano ang gagawin namin. Sumigaw siya sa gitna ng abalang karamihan. Liam, hindi ka pwedeng umalis. Bumalik ka. Liam, bumalik ka. Walang pag-aalinlangan. Naglakad ako papunta sa sasakyan. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang ekspresyon ni Sofia na lalong nagiging matindi. Medyo natigilan ako. Naalala ang isang maliit na insidente hindi nagtagal pagkatapos naming magsama ni Sofia. Kakalipat ko lang sa ibang kumpanya. Isang gabi, kailangan kong mag-overtime. Sinabi ko kay Sofia na huwag na akong hintayin para sa hapunan. Plano naming kumain ng mga kasamahan ko ng late night snack pagkatapos ng trabaho. Gayunpaman, pagkasakay ko pa lang sa sasakyan, tumawag si Sofia. Ang boses niya, may bahid ng magaan. Walang magawa ngunit malambing na tawa. Ang narinig ko sa telepono. Liam, 3 oras na kitang hinihintay sa baba. Plano mo ba akong iwanan? Puno ng pagsisisi. Nakita ko ang anyo ni Sofia sa rearview mirror. Hawak ang isang lunchbox. Agad akong bumaba ng sasakyan. Tumakbo papunta sa kanya. At niyakap siya. Tinatanong kung bakit hindi siya tumawag at naghintay mag-isa rito. Dahan-dahan siyang sumandal sa dibdib ko. Tumatawa. Siyempre, hindi ko naman magagawang istorbohin ang mahal kong boyfriend na abala sa trabaho. Bumalik ang isip ko sa kasalukuyan. Ang malabong anyo ni Sofia sa rearview mirror ay paliit ng paliit hanggang sa naging isang itim na tuldok. Narinig kong tinanong ni Olivia kung ano ang tinitingnan ko. Pabiro kong sinagot, nanood ng isang komedya. 15 minuto pagkatapos, dumating kami sa nakareserbang restaurant. Bagamat kaarawan niya, si Olivia ay talagang nag-order ng mga pagkain ayon sa panlasa ko. Palihim kong inilipat ang tingin ko sa cake. Binuksan ang balot, at isang matamis na amoy ng orange ang agad na kumalat. Pagkatapos sindihan ang mga kandila, itinaas ko ang cake, ngumiti, at sinabing, maligayang kaarawan. Olivia, humiling ka. Ang kakaibang ilaw ng restaurant ay malambot at malabo. Sa pamamagitan ng sumasayaw na liwanag ng kandila, hindi ko malinaw na makita ang kanyang mukha, ngunit alam kong seryoso siyang nakatingin sa akin bago pumikit para humiling. Sana hindi na ako mahuli. Hindi ko napigil ang matawa, ibinaba ang cake, at itinaas ang baso ng alak para i-toast siya. Kung gayon, sana matupad ang hiling mo. Kalaunan, pagkatapos ng hapunan, medyo lasing, naglakad-lakad kami sa tabi ng ilog. Sinasalamin ng tubig ang maningning na mga ilaw. Tahimik akong nanood sandali, pagkatapos ay napabuntong hininga. Sa pangalawa kong pribadong pag-uusap kay Olivia. Napakaprangka ko, Olivia, bagamat malapit na akong magdiborsyo. Alam mo rin na naaksidente siya sa sasakyan at nakakoma. Dahan-daang umihip ang hangin sa gabi. Bahagyang iginagalaw ang bangs sa kanyang noo. Tila wala siyang pakialam sa ipinahihiwatig ng mga salita ko. Casual na sumandal ang braso sa rehas sa tabi ng ilog. Tumagilid ang ulo para tingnan ako. At prangkang sinabi, ang diborsyo at pagiging balo ay magkakaroon din ng resulta. Sakto nang masabi ang mga salitang iyon. Nagulat akong makita ang anyo ni Sofia hindi kalayuan. Hindi ko alam kung dinala ng hangin sa gabi ang mga salitang iyon sa kanyang tenga. Sumulyap ako, tahimik siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos, na parang nanunuya sa sarili. Tumawa siya ng mahina. Ang kanyang anyo ay dahan-daang naglaho sa hangin. 3 araw pagkatapos, natanggap ko ang balita, nagising na si Sofia. Naunang dumating si Ethan sa ospital kaysa sa akin. Sa malamig na silid ng ospital, malumanay niyang sinasabi, salita bawat salita, sa ilalim ng kalmadong tingin ni Sofia. Palagi kitang hinihintay, Sofia, sa wakas gising ka na. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nagising na si Sofia. Niwala akong pakialam sa kanyang tapat na pagtatapat. Ang tingin ko ay dumaan sa mga mata ni Sofia, na nakatitig sa akin simula nang lumitaw ako. Lumingon ako para tanungin ang doktor na nakatayo sa tabi ko. Kailan siya pwedeng ma-discharge? Maingat na ipinaliwanag ng doktor. Kagigising lang ni MS, Sofia. Kailangan niyang manatili sa ospital para obserbahan sandali at sumailalim sa physical therapy. Kung may anumang apurahan,
Ngumiti ako ng magalang. Walang apurahan. Kailangan lang pumunta para magdiborsyo. Pagkasabi ko pa lang, narinig ko ang isang kalabog. Natabig ni Sofia ang baso ng tubig sa kamay ni Ethan. Sa ilalim ng kanyang gulat na tingin. Tinitigan niya ako. Namumula ang kanyang mga mata na parang galit na galit. Liam, kagigising ko lang. At hindi ka man lang nagtanong. Ganyan ka ba kaatat na diborsyuhin ako? Tingnan mo, palagi siyang magaling magbaluktot ng itim at puti. Baluktutin ang katotohanan. Malinaw na siya ang gumamit ng lahat ng paraan para pilitin akong magdiborsyo. At ngayon ay sinisisi niya ako sa pagnanais na magdiborsyo. Bago pa ako makapagsalita, narinig kong tinawag ni Ethan si Sofia. Napakagaan ng kanyang boses. May bahid ng pagkalito at pagdududa. Sandaling natahimik ang silid ng ospital. Kalmado kong tiningnan ang basag na baso sa sahig. Pagkatapos, binaliwala ang galit na tingin ni Sofia. Determinadong tumalikod at umalis. Nag-iwan lang ng isang pangungusap, kapag na-discharge ka na. Ipaalam mo sa akin para makapagdiborsyo tayo. Pagkatapos noon, hindi na ako pumunta sa ospital. Sa kabaligtaran, narinig kong araw-araw pumupunta si Ethan sa ospital. Kung ano ang partikular niyang ginagawa, hindi ko alam. Ni wala akong pakialam. Ngunit ang nakakainis ay, tuwing 2 o 3 araw, nakakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Ang nilalaman ay palaging nagpapalam sa akin tungkol sa estado ng paggaling ni Sofia. Hindi ako sigurado kung talagang kailangang iulat ang mga bagay na ito sa mga kamag-anak. Ngunit ayaw kong malaman. Kaya, nang tumawag sila muli, magalang akong tumanggi. Matanda na siya. Hindi na kailangang iulat sa akin ang bawat sitwasyon. Sa susunod, maliban na lang kung mamatay siya. Huwag na kayong tumawag sa akin. Bago ibaba ang telepono, narinig ko ang tunog ng basag na salamin sa sahig mula sa kabilang linya. Kasama ang gulat na sigaw ni Ethan. Ang sumunod na pagkikita namin ni Sofia ay isang gabi. 2 buwan pagkatapos, na-discharge na siya, dahil pinapalinis ko ang sasakyan ko. Si Olivia, na nag-overtime kasama ko, ang naghatid sa akin sa pasukan ng aming residential complex. Pagkaalis pa lang ng sasakyan niya, narinig ko ang isang galit na boses mula sa likuran. Liam. Nagyelo ang ngiti sa labi ko. Lumingon ako. Si Sofia iyon. Medyo mapatla ang mukha niya. At pamayat siya ng husto. Ang manipis niyang coat ay umiihip sa hangin ng gabi. Pinahaba ng ilaw ng poste ang kanyang anino. Tumayo ako. Pinapanood siyang nagmamadaling lumapit sa akin. Pagkatapos ay malamig na nagtanong. Ang aga-aga. Saan kayo galing? Tamad akong sumagot sa kanya. Tumalikod para umalis. Kung hindi tungkol sa diborsyo. Sa tingin ko hindi na natin kailangang mag-usap. 2 hakbang pa lang ang nagawa ko nang harangin ako. Tiningnan ako ni Sofia nang may matinding mga mata. Nagngangalit ang ngipin sa bawat salita. Liam, huwag mong kalimutan na hindi pa tayo diborsyado. Halos agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin at nakaramdam ng matinding kabalintunaan. Hindi ko napigil ang matawa ng mahina. Yumuko, at mahinang nagtanong, Sofia, ang marriage certificate na iyon ay hindi ka napigilan noon. Sa tingin mo ba mapipigilan ako nito ngayon? 1 buwan pagkatapos ma-discharge ni Sofia. Nagbago ng 180 degrees ang kanyang saloobin kay Ethan simula nang magising siya. Napakalinaw ng pagbabago kaya kahit ang mga nurse sa ospital ay napansin ang lamig ni Sofia kay Ethan. Pagkatapos ma-discharge, ginamit pa ni Sofia ang clumsy na dahilan ng pangangailangang asikasuhin ang trabaho para tumangging makipagkita sa kanya. At pagkatapos ay araw-araw na lumilitaw sa ibaba ng gusali ng kumpanya ko. Sa labas ng gate ng aming residential complex. Dahil ngayon, ayaw na niyang magdiborsyo. Kaya, nang hanapin ako ni Ethan, ang unang sinabi niya ay, Liam, sinadya mo, hindi ba? Sinadyang humanap ng babae para maging malabo. Ang layunin ay galitin si Sofia. Para kumapit siya sa iyo. Noong panahong iyon, kalalabas ko lang sa isang restaurant. Natawa ako sa sinabi niya. Isang kamay hawak ang kape. Ang isa naman ay casual na nasa bulsa ng pantalon ko. Yumuko ako para tingnan siya at kalmadong sinabi. Hindi mali, tulad ng iniisip mo. Wala akong interes na makinig sa kanyang walang basehang mga paratang. Mabilis na nilampasan siya, at pumasok sa gate ng kumpanya. Pagkatapos ay lumingon ako para makita siyang ayaw sumunod. Pinigilan siya ng security. Sa harap ng nag-aalangang tanong ng security guard.
Director Liam. Itong Ginoo ay, ngumiti ako. Tagalabas lang. Pagkatapos noon, hindi ko na nakita si Ethan. Ngunit narinig kong paulit-ulit na pinakitaan siya ni Sofia ng lamig. Kalaunan, hindi na nakatiis si Ethan at malamig. Walang pakialam na sinabi sa kanya, Sofia, mas mabuting huwag kang magsisi. Hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Hindi nagtagal, kasama na niya ang anak na babae ng isang vice president sa kanyang kumpanya. Na may malakas na gusto sa kanya. Malinaw. Ang masasakit na salitang iniwan ni Ethan ay walang epekto kay Sofia. Dahil siya, tulad ng dati, ay humanap ng iba't ibang dahilan para makipagkita sa akin at matatag na sinabi. Liam, hindi ako magdidiborsyo. Nakita ko lang itong kabalintunaan at nakakatawa na siya. Na dati humanap ng lahat ng paraan para pilitin akong magdiborsyo. Marahil ay hindi inaasahan na isang araw ay magpapalit kami ng papel. At ang nagsasabi ng mga salitang ito ay magiging siya. Narinig ko pa ang malambing niyang boses. Na matagal ko nang hindi naririnig. Liam, pwede ba tayong magsimula ulit? Sabi niya, magsimula ulit. Gusto niyang magpanggap akong may amnesia. Na parang hindi kailanman lumitaw si Ethan. Na parang hindi niya ako kailanman sinaktan. Na parang hindi kailanman nangyari ang lahat. Tapos, walang anumang pasanin sa puso ko. Babalik ako sa tabi niya. Mamahalin siya tulad ng dati. Medyo wala akong magawa, ngunit higit pa roon. Nagtataka. Sa huli, isang pangungusap lang ang sinagot ko sa kanya. Paano ako magpapakasal sa isang tulad mo? Sofia. Marahil nasaktan siya sa pangungusap na ito. Agad siyang nagalit dahil sa kahihiyan. Sumisigaw. Kung gayon, sino ang gusto mong pakasalan? Yung intern na yun. Pagkatapos sabihin iyon, tinanong niya ulit ako, Liam. Hindi ka pa ba sapat? Para sa kanya, ang pagnanais na magdiborsyo ay para habulin ang tunay na pag-ibig. Ngunit kung ako ang gustong magdiborsyo, hindi ito makatwiran. Sa totoo lang, simula nang sumuko ako at tanggapin siya. Matagal na akong hindi nagagalit. Maayos ang karera ko. Nasa tabi ko ang mga kaibigan. Komportable ang buhay, tila wala nang dapat ikagalit pa. Hanggang sa sandaling ito, muling napukaw ang aking emosyon. Hindi sapat ang mga salita para mailabas ko ang galit ko. Kaya, itinaas ko ang kamay ko nang walang pag-aalinlangan at malakas siyang sinampal sa mukha. Pagkatapos ng sampal ko, nagkaroon ng katahimikan. Ang mukha ni Sofia ay tumagilid sa isang tabi dahil sa impact. Nanatili siyang nakatagilid ang ulo ng matagal bago tumawa ng mahina. Ang sampal na utang ko sa iyo. Ngayon na ibalik ko na. Masaya ka na? Alam kong pinayagan mo siyang lumapit para lang makaganti sa akin. Liam, nakamit mo na ang layunin mo. Hindi ko itinanggi. Talagang may nararamdaman ako para kay Olivia. Napakasimple ng dahilan. Minsan, nag-aalala ako tungkol sa isang mahirap na proyekto. Sa hapon, nakaupo akong mag-isa sa isang bangko sa plaza. Malalim ang iniisip. Sa paligid ko ay iba't ibang tunog ng tawanan at laro. Makukulay na lobo at bula ng sabon na lumilipad-lipad. Ngunit wala sa mga iyon ang may kinalaman sa akin. Sa ganoong tagpo, isang mascot na oso na may hawak na lobo ang dumaan sa karamihan papunta sa tabi ko. Itinali ang lobo sa palso ko. At pagkatapos ay sumayaw ng isang gumagalaw na sayaw ng kuneho para sa akin. Sabi niya, hindi standard ang sayaw niya. Pero napatawa pa rin niya ako. Bahagya akong tumingala, tiningnan siya. At nanukso. Nakakostyum ng oso para sumayaw ng sayaw ng kuneho. Olivia, talagang kakaiba ka. Lumapit siya. Tinanggal ang ulo ng oso. Nagpakita ng isang namumulang mukha. Basang-basa ng pawis ang kanyang bangs. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw pa rin at maningning. Ang tingin niya ay damapo sa mukha ko. Sabi niya, hindi mahalaga kung ano ang suot ko. Hindi mahalaga kung ano ang sayaw ko. Ang mahalaga ay ngumiti ka. Liam. Oo, ngumiti ako. Kaya, napakasimple ng dahilan, pinasaya niya ako. Pagkatapos, pinaikit ko ang mga mata. Tiningnan siyang mabuti, nag-isip sandali, at nagtanong. Ang mascot na oso na lumitaw sa harap ko noong nakaraan. Ikaw din ba iyon? Iyon ang gabing unang nag-away kami ni Sofia dahil kay Ethan. Nakaupo akong nakasandal sa salaming pader sa isang kafe. Malungkot at nanlulumo, isang mascot na oso ang lumapit sa akin. Nagpakita ng isang magic trick sa pamamagitan ng salamin. Noong panahong iyon, hindi pa sumasali si Olivia sa kumpanya ko.
Hindi ko alam kung sino ang nasa loob ng costume na iyon. Naaalala ko lang na sa huli. Tahimik kong binigkas ang, salamat, sa kanya. Pagkatapos ay tahimik siyang tumingin sa akin ng ilang segundo. Dahan-daang tumalikod, at naglakad papasok sa karamihan. Hindi nagtagal pagkatapos noon. Narinig ko ang kanyang pagpapakilala sa harap ng mga intern sa kumpanya. Hello. Ako si Olivia. Hindi tulad noong nakaraan. Ngayon ay tinanggal na ni Olivia ang ulo ng oso. Tumayo sa harap ko. Tumingin sa akin sandali. Pagkatapos ay mahinang sinabi, naaalala mo pa ba ako? Hinayla ko ang lobo sa pulso ko. Kumurap, syempre, naaalala kita. Kung ikukumpara sa matindi, parang alak na damdamin na dinala sa akin ni Sofia. Ang mga emosyon mula kay Olivia ay parang isang baso ng sariwa at malinis na lemon water, hindi masyadong nakaka-stimulate. Ni hindi ito nagpapawala sa sarili. Ito ay mapayapa at mainit. Bukod dito, dahil sa isang bigong relasyon, hindi ako aabot sa puntong isusumpa ko na ang pag-ibig. Ang paggawa nito ay tila nagbibigay ng sobrang importansya sa maikling 4 na taon kasama si Sofia sa mahaba kong buhay. Sa makatuwid, hindi ko nilabanan ang nararamdaman ko para kay Olivia. Tutal, ang pag-ibig mismo ay hindi mali, ang pagkakamali ay nasa mga tao. At si Sofia ay isang pagkakamali lang na nakasalubong ko sa landas ng aking buhay. Kapag binitawan ko na ang lahat. Ang mga nangyari pagkatapos ay wala nang kinalaman sa kanya. Tiyak na hindi ko gagamitin ang tunay na damdamin para makaganti sa kanya. Kaya, sa tiwalang tanong ni Sofia, dahan-dahan lang akong umiling. Nanunuyang tumingin sa kanya. Masyado mong pinahahalagahan ang sarili mo. Sofia. Namutla ang mukha niya sa sandaling matapos akong magsalita. Nanginginig ang kanyang mga labi. Paos at nanginginig ang kanyang boses. Liam, alam kong kasalanan ko lahat noon. Masyado akong naging matigas ang ulo sandali kaya nasaktan kita. Pero ngayon alam ko nang mali ako. Naunawaan ko na ang taong tunay kong mahal ay ikaw. Kaya, hindi ako magdidiborsyo. Sa harap ng kanyang matigas na ekspresyon, ngumiti ako ng bahagya. Kung gayon, Sofia, pwede mo ring tikman kung ano ang pakiramdam kapag ang taong mahal mo araw at gabi ay iniisip ang ibang babae. Ang kutsilyong dating itinusok niya sa akin ay sa wakas ay tumusok na rin sa kanya. Sinabi ni Sofia na ang taong tunay niyang mahal ay ako. Sa totoo lang, nang marinig ko ito, hindi man lang natinag ang isip ko. Gusto ko pang ang matawa. Kung talagang kailangan pang dumaan sa ganito kalupit na sakit at pinsala para makilala niya kung sino ang tunay niyang mahal. Kung gayon ang pag-ibig na iyon, para sa akin, ay isang insulto. Bukod dito, ito ay binuo sa pundasyon ng panloloko at pag-abandona ni Ethan sa kanya, na siyang nagdulot sa kanya ng pagsisisi. Pagkatapos noon, patuloy akong ginulo ni Sofia sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko siya sinadyang iwasan, ni hindi ko siya galit na itinaboy. Sa ilalim ng gusali ng kumpanya, sa kalaliman ng gabi sa labas ng gate ng residential complex. Sa ulan, kung gusto niyang tumayo. Tumayo siya, kung gusto niyang maghintay. Maghintay siya. Tutal, bukod sa ganitong klaseng mababang uri ng pagkakahawak, hindi na niya kayang makialam pa sa buhay ko. Sa katunayan, mayroon pa kaming ugnayan sa kasal nang muli siyang lumapit sa akin. Tinanong niya ako, Liam, sa totoo lang, hindi mo naman ako gaanong kamahal. Hindi ba? Hindi ko alam kung anong emosyon ang nararamdaman niya nang sabihin niya ito. Yumuko ako, tinitigan ng mabuti ang kanyang mga mata, at nagtanong, Sofia, naaalala mo ba ang tag-araw ng 2 taon pagkatapos nating ikasal? Sa isang hapon ng tag-araw na puno ng huni ng kuliglig, habang kumakain kami ng barbecue sa isang outdoor restaurant, nakasalubong namin ang isang grupo ng mga lasing na nanggugulo. Sa gitna ng kaguluhan, sinalag ko para sa iyo ang isang lumilipad na piraso ng basag na bote. Napunit ang manipis kong damit. At ang dugo mula sa sugat sa tagiliran ko ay nagmantsa ng malaking bahagi ng puti mong chiffon dress. Nang magising ako sa silid ng ospital, ang unang nakita ko ay ikaw. Gasgasen. Nakaupo sa tabi ng kama ko. Namumula ang mga mata, hawak ang kamay ko, at sinasabi sa paos na boses, Liam, huwag mo nang gawin ito ulit. Pwede ba? Hindi ko talaga kayang makita kang nasasaktan. Noong panahong iyon, mahina akong ngumiti sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi naman gaanong masakit. Totoo, hindi naman gaanong masakit.
Ngunit kung ikukumpara sa sakit na idinulot niya sa akin kalaunan, malayong malayo pa. Ang paggunita ay nangyari sa katahimikan. Walang nagsalita sa amin. Sa tenga ko ay ang tunog ng kanyang nanginginig na paghinga. Sa wakas, napabuntong hininga ako nang walang magawa. Sofia, 4 na taon na ang nakalipas. Walang sino mang makakapantay sa iyo sa puso ko. Pagkatapos ng mahabang sandali, nahirapan siyang magsalita. Paos at tuyo ang kanyang boses. Ngayon, sa puso mo, hindi na ba ako may kukumpara sa kanya? Seryoso ko siyang tiningnan at umiling. Sofia, ngayon, wala ka na sa puso ko. Marahil, dahil wala nang ibang mapupuntahan. Ngumiti siya ng malupit at sinimulang gamitin ang alas ng pamilya. Pero Liam, nangako ka kay Lola na mabubuhay kang maayos kasama ako. Nanahimik ako, pagod, walang sinabi. Binuksan ko lang ang telepono ko para ipakita sa kanya ang isang larawan. Iyon ay isang sulat na iniwan ng lola niya para sa akin. Ang diwa nito ay kung may gagawin si Sofia na sobrang kalabisan. Hindi ko kailangang makaramdam ng anumang pagsisisi, iwanan ko lang siya at huwag nang lumingon pa. Minsan kong inisip na hindi kailanman magagamit ang sulat na ito. Hindi inaasahan. 2 beses itong nagamit. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakinig agad at nasangkot sa loob ng mahabang panahon. Ang pangalawang pagkakataon ay ngayon. Sa labas ng bintana, hindi ko alam kung kailan nagsimulang umulan ng mahina. Dumating ang madilim na takip-silim. Namumula ang mga mata ni Sofia. Sa wakas, walang sinabi. Tumalikod siya at umalis. Nagmamadali ang kanyang mga yapak. Kaawa-awa ang kanyang papalayong anyo. Matagal na panahon na ang nakalipas. Naisip ko na kapag pinilit ako ni Sofia na magdiborsyo. Tiyak na masasaktan ako. Mapupuot na titingnan siya. Maganda at maningning. At sasabihin, Sofia, hinding-hindi kita patatawarin. Ngunit ngayon, nang dumating na talaga ang araw na iyon, ang emosyon ko ay kakaibang kalmado. Nang magkita kami sa Civil Affairs Bureau, mas mukhang hagardo si Sofia. Narinig ko na noong araw na iyon. Pagkatapos mabasa ng husto sa ulan, umuwi siya at nagkaroon ng mataas na lagnat na hindi bumababa, at kinailangang dalhin sa ospital ng ambulansya. Marahil, ang aksidenteng iyon sa sasakyan ay talagang nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang kalusugan. Sinabi sa akin ng kaibigan ko sa telepono na lumitaw na ang mga sekwela ng aksidente, hindi alam kung gaano pa siya katagal mabubuhay. Pangangalo niya sa kasal, pagtataksil sa tunay na pag-ibig, ito ang nararapat sa kanya. Kumuha ako ng pinakamahusay na abogado sa diborsyo at isinumite ang lahat ng ebidensya ng pangangalo niya ni Sofia. Sa makatuwid, sa paghahati ng ari-arian, hindi ako nagbigay ng kahit katiting na benepisyo na para sa akin. Sa proseso ng pag-aayos, nanatiling tahimik si Sofia hanggang sa paalis na kami. Bago maghiwalay, bigla siyang nagsalita, na parang nagtatanong sa akin. Ngunit parang nagbibigay aliw din sa sarili. Kung hindi bumalik si Ethan noon, makakasama ba kita sa buhay na ito? Kung hindi bumalik si Ethan, marahil hindi kailanman malalantad ang kanyang mga kasinungalingan sa akin. Ngunit palagi pa rin niyang maaalala ang hindi makakamit na puting liwanag na pag-ibig na iyon. Habang tumatagal, mas lalong gaganda ang imahe ng puting liwanag na pag-ibig na iyon sa kanyang puso. Pagkatapos, isang araw, dahil sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin, magsisimula siyang walang tigil na magbalik tanaw, magnilay-nilay, at sa proseso ng kanyang tahimik na paghahambing, ako ang magiging bagay na kanyang kinasusuklaman. Tumingala ako sa langit na walang kaulap-ulap, ngumiti ng bahagya. Sofia, itong 3 taong aipo-aipo na ito, hindi naman talaga ako dapat mapasok. Ikaw, para sa sarili mong kapakanan, ang sadyang humila sa akin. Ang buhay pagkatapos ng diborsyo ay hindi gaanong nagbago. Nagtatrabaho pa rin ako, normal na nakikisalamuha, at paminsan-minsan, matapos ang isang proyekto, naglalaan ako ng ilang araw para magbiyahe. Isa lang ang kaibahan, nagkumpirma na kami ni Olivia ng aming relasyon. Iyon ay 3 buwan pagkatapos ng diborsyo ko. Sa isang birthday party ng kaibigan ko, humihinga ako ng sariwang hangin sa rooftop nang lumapit ang isang kasosyo sa proyekto. Inabutan ako ng isang baso ng alak, magalang at elegante na nagtanong. Noon, nang magkasama tayo sa trabaho, nag-usap tayo tungkol sa isang lumang pelikula. Kamakailan,
Nahanap ko ang orihinal na soundtrack CD. Interesado kaya si Director Liam? Pareho kaming matatanda, hindi na kailangang sabihin ang kahulugan nito. Bahagya akong ngumuso. Akmang ngingiti at may sasabihin ng marinig ko sa likuran niya ang isang malinaw na boses. Pasensya na. Nauna ako sa pila. Si Olivia, na nakasuot ng isang maningning at napakagandang fishtail dress. Ang mahaba niyang itim na buhok ay nakalugay sa likod. Tahimik na nakatayo, matamang nakatingin sa akin. Mainit at maningning. Dala ng hangin sa gabi ang amoy ng hindi kilalang mga bulaklak. Ako ang unang bumasag sa katahimikan. Tahimik na sumulyap sa baso ng alak sa kamay ng kasosyo. At pagkatapos ay prangkang sinabi, "Pasensya na, mas gusto ko ang lemonade." Sapat na ang pagtanggi. Hindi nagtagal. Kami na lang ni Olivia ang natira sa rooftop. Tumayo ako ng tahimik sandali. Pagkatapos ay bahagyang yumuko, ngumiti sa nagliliyab na pulang takip silim. At tinanong siya, kung gayon, "Olivia, anong pelikula ang panunuorin natin?" Tumingala siya sa akin. Kumikinang ang kanyang mga mata. Sa isang napakaseryosong tono, "Panoorin natin ang Mahal Kita." Ang buhay namin ni Olivia ay walang mga dramatikong, di malilimutang mga pangyayari. Ngunit sa tuwing naiisip ko ito, nararamdaman ko na saan man ay puno ng mga napakagandang, maiinit na sandali, ang mainit na gatas na dala niya sa akin tuwing umaga. Ang hangover tea na niluluto niya para sa akin pagkatapos. Ang plantsadong mga damit. Ang nakahandang mga kurbata, at ang maliliit na tadyang na paborito ko sa hapagkainan tuwing gabi. Minsan, sa pamamagitan ng salamin, pinapanood ko siyang seryosong nagpapatuyo ng buhok ko at hindi maiwasang maalala ang unang pagkakataon na napagtanto ko ang kanyang damdamin. Marahil ay sa elevator, nakatayo siya sa likuran ko. At sa pamamagitan ng salamin, dama po ang tingin niya sa akin. Isang tingin na hindi gaanong inosente. Si Olivia ay may napakataas na antas ng psikolohikal na kapanahunan, malinaw ang isip, malaya, at napakahusay. Sa aming relasyon, ang ibinigay niya sa akin ay malinaw na higit pa sa ibinigay ko sa kanya. Ako naman, bukod sa pagsama sa kanya, tila wala na akong ibang maibibigay sa kanya. Paminsan-minsan, tinatanong ko siya kung nararamdaman niyang hindi ito patas. Kalmado siyang umiiling, niyayakap ako, at napapabuntong hininga. Ang kanyang boses ay may dalang hindi maipaliwanag na hinaing. Nararamdaman ko lang na pwede kang umalis anumang oras. Sa totoo lang, dahil minsan na akong pinagtaksilan sa pag-ibig. Kahit na nagmamalasakit ako sa kanya, nag-iwan pa rin ako ng daan palabas. Hindi ibinibigay ang buong pag-ibig ko. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, ang tanging nasabi ko lang ay, "Hindi ko kayang iparamdam sa iyo ang buong pag-ibig ko. Kasalanan ko iyon. Pasensya na." Siya, na parang naliwanagan, ngumiti, napakaseryoso ng kanyang tono. Kung gayon, mas mamahalin kita ng kaunti para mapuna ng ating hindi kumpletong pag-ibig. Hindi ko alam kung hanggang saan kami makakarating ni Olivia. Ngunit kapag magkasama kami, pinapagaan niya ang loob ko at pinapasaya. Kaya mabubuhay ako ng maayos araw-araw. Kung magkasundo, magsasama, kung hindi, maghihiwalay. Basta komportable ako, iyon ang aral na natutunan ko sa bigong relasyon ko kay Sofia. Ang sumunod na pagkikita namin ni Sofia ay sa 2 taon pagkatapos ng aming diborsyo. Sa isang welcome party para sa isang kaibigang bumalik mula sa ibang bansa. Sa daan pabalik sa pribadong silid mula sa banyo. Naharangan ako sa isang dulo ng pasilyo dahil may nagtipon na mga tao para manood ng gulo. Hinaharangan ang daan. Umatras ako mula sa karamihan. Balak tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi inaasahang natano ko si Sofia, na naharangan din sa kabilang dulo ng karamihan. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay casual na inalis ang tingin. Sakto nang tumingala ako at malinaw na nakita ang isa sa mga pangunahing tauhan ng dula, ang sumisigaw ng baliw na parang nawawala sa sarili, natigilan ako. Si Ethan iyon. Minsan, hindi may iwasang mamangha sa hiwaga ng tadhana. Pinagtagpo nito kaming 3 sa isang pangangalo niya. At ngayon, muli kaming nagkaharap sa isang katulad na pangyayari. Sa simula, hindi nagtagal ay ikinasal si Ethan at ang anak na babae ng Vice President na iyon. Sa kasamaang palad, sa 2 taon ng kanilang kasal, nangaliwa siya. Sa simula, hindi ko alam kung dapat akong makiramay sa paulit-ulit niyang karanasan sa pangangalo niya o dapat akong matuwa sa ganting tinatanggap niya.
Ngunit umaasa ako na sa bawat sandali ng sakit. Maaalala niya na mayroon ding isang taong pinahirapan ng ganito dahil sa kanya. Pagkatapos, nagsiyalisan ang mga tao. Nang magkasalubong kami ni Sofia, bigla niyang tinawag ang pangalan ko. Pagkatapos, sa paus na boses, sinabi ang isang salita, pasensya. Huminto ako. Tiningnan siya. Hindi makilala kung ano ang ekspresyon niya. Tila malungkot, tila nagsisisi, at parang hindi mapigil ang sakit. Wala akong interes na mag-isip. Sinabi ko lang sa malumanay na boses. Hindi kita patatawarin. At umaasa akong hindi ka mabubuhay ng maayos. Talagang hindi siya nabuhay ng maayos. Narinig ko na dahil sa mga sekwelay ng aksidente. Madalas siyang pumunta sa ibang bansa para magpagamot. Ngunit sa huli, wala ring nangyari. Parehong lumalala ang kanyang pisikal at mental na kondisyon. Nang marinig ang balitang ito, nagulat siya. Nang tawagin ako ni Olivia mula sa malayo at lumapit sa akin. Mabilis siyang tumalikod. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit naramdaman kong bahagyang kuba ang kanyang papalayong anyo at bahagyang nanginginig. Ngunit walang tunog. Pag-uwi sa bahay, nakahiga sa kama. Pagod na ako kaya ayaw ko nang magsalita. Kinuha ko ang telepono ni Olivia at tahimik na nag-scroll ng walang patutunguhan. Marahil inisip niyang hindi ako masaya dahil nakita ko si Sofia at naalala ang masasamang alaala mula sa nakaraan. Kaya lumapit siya, hinawakan ang kamay ko, at humingi ng tawad. Pasensya na, huli na ako. Sakto sa sandaling iyon, aksidente kong nabuklat ang isang lumang larawan sa kanyang album. Kuha maraming taon na ang nakalipas. Ang nasa larawan ay ako. Noong 3 taon ko sa unibersidad. Nag-tutor ako ng Ingles sa isang estudyante sa high school. Hiwalay ang mga magulang niya. At nakatira siya sa kanyang ina. Ngunit abala ang kanyang ina sa kanyang karera at, bukod sa mga bagay na may kinalaman sa pag-aaral, halos walang pakialam sa kanyang buhay. Kailangan niya ng dagdag na pag-aaral sa Ingles dahil lang sinadya niyang bumagsak sa pagsusulit para makuha ang atensyon ng kanyang ina. Kaya, ang papel ko ay hindi lang isang tutor kundi isang kasama rin niya. Ang huling klase ay sa kanyang kaarawan. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya kaya pumili lang ako ng isang cake na may lasang orange. Hindi siya gaanong kumain, inakala kong hindi niya gusto. Hindi inaasahan. Nang matapos ang kurso at malapit na kaming maghiwalay, seryoso siyang nagsabi sa akin. Gustong-gusto ko ito. Ang estudyanteng iyon ay si Olivia. Ang larawan ay kuha niya nang ilagay niya ang kanyang telepono sa isang bukas na libro at lihim akong kinunan habang kumakain ako ng cake. Sa totoo lang, mula pa lang sa unang tingin nang makita ko siya sa kumpanya. Nakilala ko na siya. Ang ikinagulat ko ay hindi lang niya ako lihim na kinunan noon, kundi itinago pa niya ang larawan ng ganoon katagal. Biglang nanginig ang puso ko. Hindi ko alam kung ang huli na ako niya ay nangangahulugang hindi agad lumabas sa silid para sumama sa akin o hindi niya ako mahanap bago ako saktan ni Sofia. Ngunit hindi na mahalaga. Mahigpit kong hahawakan ang kanyang kamay. Ngingitian siya. Hindi naman huli. Sakto lang. Ang malamig na simoy ng gabi. Ang banayad na liwanag ng buwan. Ang kasintahan sa tabi, lahat ay sakto lang. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang nagliliyab na apoy na matinding nasusunog at pagkatapos ay namamatay. Kundi isang banayad na liwanag na nagtatagal sa paglipas ng mga taon. Huwag mawalan ng pananampalataya at pag-ibig dahil sa isang maling puso. Ang pag-alam kung paano bitawan ang mga hindi karapat-dapat na bagay ay paraan natin para maging matanda. Ang tunay na kaligayahan ay maaaring dumating ng huli. Ngunit tulad ng sinabi ni Liam, hindi naman huli, sakto lang. Mabuhay bawat araw. Pahalagahan ang taong nasa tabi mo. At tandaan na ang isang nakakapreskong baso ng lemonade ay minsan mas mahalaga kaysa sa isang matapang at nakalalasing na alak na nakakalito sa isip.